Sa inabahaba ng panahon mga tol, no, na wala tayong masyadong nababalitaan na pangaharas ng China dito sa West Philippine Sea. Ito, mga nakalipas na ilang buwan, ilang linggo, 'di ba? Masyadong tahimik dahil sabi nga natin dahil sa mga barko. Pero eto, no, may nangyari palang harassment ang China Coast Guard no sa may Sabina Shoal. No, noong Oktubre. Itong last month lang mga tol, di ba? Wala na tayong masyadong balita sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea mga tol. Pero meron pala. At yan ay ikinuwento ng isang mangingisda na nakaranas mismo ng pinaggagawa nitong China Coast Guard. Ito ating panonoorin mga kapatid mula rito sa GMA Integrated News. No? Panoorin natin to at bigyan natin to ng reaction video. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa iba pang balita, ikwinento ng isang mangingisda na taga-Palawan po ang dinanas nilang harassment sa China Coast Guard sa may Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Sabina Shoal o Escoda Shoal mga tol, wala na tayong naging balita dyan kung meron bang presensya pa ang Coast Guard natin dyan. Diba? Matapos nung huling insidente na umalis ang ating barko, ang Teresa Magbanwa, magkatapos ng gutumin sila ng China mga tol dahil lahat ng ating resupply boat ay hinaharang at hindi ata naging sapat yung airdrop natin o yung pagdadala ng supply gamit ng helicopter kasi isang beses lang pero hindi na nila sinundan eh. Tapos paulit-ulit na binangga yan ng barko ng China. Matapos yun, umalis sila ng walang kapalit. No? Umalis ng walang karelyebo. Ang sabi ng otoridad is nagpadala na daw sila ng bagong kapalit pero hindi na daw nila idedetalye kung nasaan. Kaya naman daw pumasok doon, sabi ni Commodore J. Tariela, kaya daw natin pumasok doon dahil marami daw daanan dyan, masyado daw malawak yan. Pero mula noon mga tol, wala na tayong naging balita. Hindi na natin alam kung talagang may nakabalik pang barko natin dyan o talagang wala na mga tol. Eto na yung panibagong balita natin. Kwento mismo ng mga mangingisda na hinaras sila ng mga China Coast Guard. Tuloy natin. Ayon kay Arnel Lepalam, kasama po niya ang iba pang mangingisda nang harangin sila ng CCG noong pong October 12. October 12. Sa kuha niyang video, 2 speedboat ng CCG ang dumikit sa kanilang bangka at ilang beses daw silang binangga. Bago pa man raw yan, sinilaw at sinahan sila ng mga CCG vessel na nakabantay sa di kalayuan. Bantay sarado ang Escoda Shoal mga tol, ang Sabina Shoal. Makakapasok pa kaya ang Pilipinas dyan? No, sana talaga no, maaprubahan na mga tol ng International Maritime Organization mga tol itong 2 bagong batas ng Pilipinas at madagdagan sana mga assets natin para maaksyonan na to. 15 barko raw ng China ang humarang sa kanila roon. Dami. Dahil daw sa takot, umatras na lamang ang kanilang grupo. Apila ni Arnel, sana makapangisda sila ng malaya sa Sabina Shoal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng AFP Western Command na nagbabantay sa West Philippine Sea kaugnay ng insidente. Okay, sana nga makuha natin no yung magiging tugon ng AFP kung ano ang nangyari mga tol. Kasi tulad nga ng sinasabi natin, kahit na meron tayong bagong batas, 2 yan pero kahit gawin mo pang 10, kung walang implementasyon mga tol, kung hindi kikilos o kung hindi tayo magkakaroon ng pangil para ipatupad yan, kung baga makipaggirian ka talaga kasi matibay din yung kabilang panig mga tol, gigiit talaga nila. Sabi nga dun sa balita natin na nireactionan, di ba ang China daw is mas lalo pang paiigtingin yung presensya ng kanilang mga barko para tutulan yung bagong batas mga tol ng Pilipinas. No? So nasa sa atin na yan mga tol, hindi tayo pakikialaman ng ibang bansa tungkol dyan. Susuportahan lang nila tayo pero hindi nila tayo pakikialaman dyan. Total ayaw din naman ng AFP natin na may tutulong pang iba, ang gusto nila sila lang. No? Ang tanong, makakaya na kaya ng Pilipinas? Sana wag sayangin yung bagong batas na yan mga tol. Sabi rito mga kapatid sa ibang balita mula naman dito sa PTV Philippines, ang sabi ng National Security Council, ang pagpapatupad daw ng maritime law sa West Philippine Sea ay pinalakas ng Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes mga tol no.
at isinabatas ni President Ferdinand Marcos Jr. No? So ito, panoorin natin to mga tol, bigyan natin to ng reaction video. Mas epektibo pang maipatutupad ng Pilipinas ang maritime laws ng bansa at magigiit ang jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Yun ang kailangan natin mga tol, asahan. Yung maigiit natin, yung jurisdiction natin, yung karapatan natin dito sa West Philippine Sea. Kasi tatandaan natin iba yung papel na pinirmahan lang at iba yung implementation. Ito na nga yung sinabi natin nung nakaraan, di ba? Hindi ka pwede mag-implement nang wala namang batas. At para saan yung batas kung wala namang implementation, di ba? So dalawa yan magkasama, magkadikit yan. Ang tanong na lagi nating tinatanong mga tol, no, kakayanin ba ng Pilipinas? Ako, mga tol, umaasa na lang ako. Kayo, umaasa rin ba kayo? Naniniwala din ba kayo mga tol? Wala naman tayo ibang magagawa kundi magtiwala na lang sa ating otoridad, di ba? Pero sana talaga wag nilang sayangin yung bagong batas na yan. Di ba? Wag nilang sayangin kasi kung ang mangyayari is kapag yan, may batas na, for example, na pinapa-implement na natin, 'di ba? O ito, meron ng sea lanes diyan, yung ibang mga barko diyan na dumadaan, China ayaw, pakalat-kalat sila diyan. Nangaharas pa rin ng mga mangingisda, nagpapalayas pa rin ng BFAR ng Coast Guard natin. Tapos tayo, sinasalo natin lahat ng ano nila, paggit-git nila, at sinasalo natin lahat ng water cannon nila, tapos magpapamedya lang tayo. Baliwala ang lahat 'di ba? Baliwala ang lahat, no? Tuloy natin. Pahayag ito ni National Security Advisor Eduardo Anyo kasunod ng pagsasabatas sa Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Ayon sa kalihim, sa pamamagitan ng dalawang batas, mas epektibo at mapayapang mapangangasiwaan ang maritime zones ng Pilipinas. Nung mapayapa, aasa ba tayong mapayapa? Hindi, maraming dyan, maraming kukontra dyan. Talagang nanggigigil na nga China ngayon pa lang At magkakaroon ng mapayapang maritime activities. Sinabi ito ni Anyo na malinaw rin. Yun ang gusto natin mangyari. Kaya tayo nagkaroon ng ganyang batas. Ang gusto natin, lahat ng maritime activity ng Pilipinas is maging mapayapa. Ibig sabihin, walang nangaharang, walang nangaharas, walang kumukontra, walang nag-i-intercept. Pero maaasahan ba natin yon sa China? In reality mga tol, di ba hindi talaga? Dahil hindi naman susunod sa batas natin yan China mga tol, igigiit nila yung gusto nila mangyari. Kaya yung sinasabi nating magkakaroon ng mapayapang mga maritime activity, malabo mangyari pa yon mga tol. Kaya ito ang kailangan nating bantayan. Paano natin i-implement? Paano natin ipagmamatigas mismo sa kanila o igigiit natin sa kanila? May batas na kami rito. Ring ipinakikita sa dalawang batas ang legal framework para maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea nang naayon sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Diba? Yun ang inaasahan natin mga tol Inaasahan natin in reality ito kasi fantasy yan no? Na dahil nga rito sa mga bagong batas natin magiging mapayapa na. No, magiging mapayapa na. Ito, fantasy to mga tol. Magiging mapayapa na, magagawa ng mangisda ng ating mga mangingisda nang walang nanghaharas sa kanila. Kanina nga lang di ba? Kita niyo yung balita mga tol nitong October 12. Naharas na yung mga mangingisda natin sa Palawan. Di ba? Pero ngayon mga tol, aasahan ba natin na kikilalanin ng China? Igagalang nila itong batas natin? Hindi. Nireject na nga nila Umalma na nga sila mga tol at hindi daw nila kikilalanin. Ang sabi nga sa isang balita mga tol, eto pakita ko lang sa inyo Beijing vows to defend South China Sea. Di ba? Nangako sila mga tol na dedepensahan daw nila yung South China Sea. Kasi daw binayolate daw natin ng severe malala yung kanilang interest. So ano magiging mapayapa? Malamang andyan na naman yung natin, banggaan, bombahan ng water cannon, mga tol. Kailangan maging matatag dito yung ating Coast Guard, yung ating mga sundalo na talagang mapanghawakan nila etong batas na to. At wag lang sana maging batas na sinulat sa hangin. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.